bombahan na naman ng tubig dito sa West Philippine Sea, no? Parang wala po bang katapusan 'to? Saan po ba ano po ba ine-expect nating ending dito? Magkabarilan po yung mga Coast Guard, yung mga magkaroon talaga ng ano, 'no? Kasi una ko lang buhat nung umupo si Pangulong Marcos, ganyan na, no, yung sitwasyon. Pag-uusapan din po natin, eto po, may pinauuso na naman sila na issue kay VP Sara. Nung ano ka pa dapat 'to, tinalakay. Ito pong issue daw ng ghost student kuno, no? Takan-taka lang po ako tuwing pong may bintang kay VP Sara na mga issues. Bakit parang ang hirap po nilang ano, no, hirap na hirap po. Lahat po ng issues maliwanag, mga issues po ng na nabubusisi maigi, no? Takan-taka lang po ako bakit 'pag issue kay VP Sara halos halos wala na pong paliwanag, basta merong ghost student tapos, no? Hindi talaga hindi talaga nila kayang ipaliwanag yung mga issues at maiugnay kay VP Sara, no? Sapat na sa kanila 'pag may issue sa Duterte, yung mga vague na bintang, okay na sa kanila yun. Kaya lang wala pong epekto, no? Yan po ang katotohanan. At siyempre, siguro nararapat ng pag-aralan natin. Eto na naman kasi si Senator Risa Hontiveros. Alam nyo, yung malalaking rally po na yan, 2 araw magkasunod, no? Nakikita po yan ng mga investors. Akala nyo lang wala, di po ba? Tandaan po ninyo, ang Pilipinas, galing po tayo sa sangkatutak na 2 people power na nagpalayas ng Pangulo ng Pilipinas, no? Ayaw po ng mga investors yung nakakakita ng ng mga malalaking rally. Hindi po simpleng maliit na rally yun na naganap kahapon. Malaki po yun sa standard po ng yung mga taga-ibang bansa na titingin, teka muna, bakit may nagrarally na ganyan? Okay, yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Hindi nyo po ba napupuna? Yung kay Pangulong Duterte, wala tayo sa Facebook kasi nagloko po yung Facebook. Akala ko na-hack na naman ako, yun ang problema ko, tuwing lalabas ka sa Facebook, hindi na ako makapasok dahil hindi ko na, sa tagal, no? Hindi mo na alam yung password mo. Tapos, pag inano mo naman yung forgot password, wala, ayaw kang kaya sabi ko, isinuko ko na muna yung Facebook ngayon. Buti nakatawag pa ako sa anak ko. Kasi nakaano ako sa Messenger sa isa. Dad, log out lang talaga lahat. Hindi ko rin matawagan yung panganay ko, nag-aalala ko, siguro na log outan lang lahat, no? Sana yun lang ang problema sa Facebook natin. Makabalik sana. Okay. Oo, lahat po na log out, Hindi ba buong mundo? Dito lang ba sa Pilipinas? Maski nga Messenger ko log out, Yun yung pinoproblema ko, Kala ko talaga na-hack na ako paggising ko, Okay, anyways, sana maayos po bukas yung automatic. Alam niyo, nahihiwagaan na po ako rito sa gitgitan, no? Sa West Philippine Sea. Yung unang nagitgitan, una tayong binomba ng tubig. Ipagpapauna ko po, no? Kasi marami diyan pro-China ka kasi.
kinukundin ako po. Ayan, siguro naman walang pro-China na kinukundina yung ginagawa ng China. Kinukundin ako yung ginagawa ng China na pambobomba sa ating mga supply ship papunta na Ayungin. Kinukundin ako ang panggigipit na yung panghihimasok ng China sa ating teritoryo. Ayan, pinagpauna ko na. Siguro naman hindi na kasi minsan diyan na uuwi. Pro-China ka kasi Badong. Utot nyo. Walang pro-China na kinukundina ang China. Punta na po tayo sa tunay na issue diyan. Alam po ninyo, yung Coast Guard at saka yung pong mga military natin, ano ba yung military diyan? Yung Navy, Philippine Navy, Coast Guard. Trabaho po nila yan, no? Ipagtanggol po yung ating teritoryo, yung ating katubigan laban po sa ibang bansa, no? Kaya po sila matik yun 'di ba? Pag meron tayong mga kahit na anong mga barko, bangka ng Pilipinas na naglalakbay sa ating teritoryo, territorial sea, poproteksyonan dapat ng Coast Guard at saka nitong Philippine Navy. Kaya lang po, yan trabaho yan ng Coast Guard tsaka ng Philippine Navy, ipagtanggol, no? Wala po sa kanilang problema Ang problema po, trabaho naman dapat, may nagtatrabaho dapat sa diplomatic side naman para hindi po paulit-ulit. Yung unang insidente, wag po nating gawing normal, hindi po normalidad. Hindi po dapat maging normal na tuwing meron tayong ipapadalang supply dito sa Ayungin, gigit-gitin o titirahin tayo ng water cannon. Hindi po normal yan sa mga bansang magkakaibigan. 6 na taon po si Pangulong Duterte. Ito kinukumpara na po natin. Hindi na kami nagkukunwari. Kinukumpara po namin. 6 na taon, hindi naman po na bomba ng tubig yung ating mga supply dyan. Tuloy-tuloy po yung pagsusupply natin. Mga sundalong Pilipino yung sinusuplayan natin. Nagtatrabaho po yung mga sundalo, pinagtatanggol po nila yung bansa natin. Dapat ba yung mga ganyan na maiiwasan naman? Maiiwasan po yan Di po ba? Kaya pong iwasan yan sa diplomatic side naman. Dapat yung mga hindi po militar, yung mga gobyerno po natin na namamahala po sa diplomasya, pinangungunahan po ng Pangulo ng Pilipinas, dapat naman may effort na hindi po paulit-ulit tayong binubomba, hindi po tayo paulit-ulit na nakikipag-gitgitan. Ano po ba talaga yung purpose natin? Bakit wala po tayong diplomasya? Kalaban po ba natin ng China? Ang pagkakaalam ko, wala po tayong deklarasyon na kaaway natin sila. No? Wala pong deklarasyon na kaaway natin ang China. So kung kaibigan natin yan at lagi tayong tinitira, dapat nagtatrabaho naman po yung ating side na diplomatic side naman natin. Lumubog yung ating Coast Guard, magkabanggaan, lumubog yung ating supply ship. Bakit po yung magkaroon ng insidenteng ganun? Bakit hindi po natin buksan yung sa usapan? Hirap na hirap po ba kayong makipag-usap sa China? Pag-usapan po ninyo ng panliligaw natin na mag-invest sila dito. Kung nakikita po ng investor na anytime pwedeng sumiklab yung gulo sa pagitan ng Pilipinas at China.
ang importante po sa investor yung perception nila. Sa totoo lang tayong mga Pilipino, magtapatan na tayo, hindi ako naniniwala na sa madaling panahon magkakaroon ng giyera ang China at ang Pilipinas. Hindi ako naniniwala. No? Napaka-practical ng mga Pilipino para makipagdigmaan sa China. Pero yung nangyayari po na gitgitan at tayo pa po ang naglalabas, proud na proud pa tayo na eto ginitgit na naman kami. Mga ano yung mga China na yan. Makikita natin na galit yung ating mga kasundaluhan. Makikita natin na yung mga Coast Guard nagsasalita na kinukundi na yung mga ginagawa ng China. Napipick up po yan ng mga posibleng hindi po nila alam na marami dyan sa ginagawa natin, tokes lang Tayo, sanay po tayo Pilipino. Sanay po tayo sa bakbakang tokes. Salitaan lang po. Ang tatapang ng mga tao sa social media lahat Kala mo magpapatayan pag nagkita-kita Pag nagkita-kita naman, no? Yung mga vlogger na yan, pag nagkita-kita, hindi naman bati-bati rin. Ang point ko, tayo alam natin na tokes lang karamihan ng mga sinasabi natin Pero yung perception po ng mga taga-ibang bansa, lalo na yung mga possible investors, teka muna, anytime parang magbabakbakan yung Pilipinas tsaka tignan nyo, marami pong humahalin tulad doon sa pagsasalita ni Pangulong Marcos sa Australian Parliament. Inihahalin tulad yan sa pagsasalita ni Zelensky sa US Congress, sa European Parliament. Na teka muna, mukhang eto si Marcos ang Zelensky version ng bakit tayo mag-i-invest dyan? Baka matulad sa Ukraine yan. Yun yung inihahatid natin sa kanilang mensahe. Kaya hindi ba kayo nagtataka, ikot ng ikot ang Pangulong Marcos, pero yung investment natin negative. Hindi po negative na walang pumapasok mas marami yung palabas. Hindi na ba natin pwedeng kausapin ang China para matigil na yung mga gitgita na yan? Nagawa naman kay Duterte yan, di ba? Saksi tayo lahat, wala tayong problemang ganyan. Ano ba yung gusto natin? Superhero kayo na, panahon namin, nakikipag-gitgitan tayo sa China. Mas gusto po namin yung panahon ni Duterte na hindi tayo nakikipag-gitgitan. Yung hindi binubomba yung ating mga art po yan Yung diplomacy ay isang art, no? Art of diplomacy. Yung hindi mo sinusuko yung bansa mo, at the same time, hindi ka rin naman inaapi ng mas malaking bansa. Ayoko kayong turuan, pero okay, punta po tayo rito sa pangalawa. Kay BP Sara, no? Alam niyo po, lahat ng bintang talaga sa mga Duterte, panay mga malalabo. Inuulit-ulit lang nila, mukha ni Tulfo, si BP Sara, tapos may nakalagay doon, ghost student. Ano po ba talaga yung issue sa ghost student? Ano po? Hindi nyo ba napuna? Ang bintang sa kanya sa confidential fund, ginastos mo ang confidential fund. Natural. Natural gagastusin yung confidential fund. Bakit hindi mo gagastusin? Budget mo yan. Ngayon, si Pulong, ano bintang kay Pulong? May budget sa Davao ang DPWH. Bawal ba magkaroon ng budget na 51 billion ng Davao City? Yung hindi naman nila pinagbibintangan na binulsa, hindi naman nila pinagbibintangan na meron talaga. Pero inuulit-ulit nila, ang maganda lang, wala nang naniniwala sa inyo.
Sasabihin corrupt talaga si Sara Duterte kasi may ghost student. Ipaliwanag nyo nga sa amin muna yung ghost student at paano nagkapera diyan si Sara Duterte. Sige nga, ipaliwanag nyo nga. Hindi na po uubra yung mga banat nyo noon. Kung nakalusot kayo na, aba, may confidential fund ka pa, ipaliwanag mo nga kung bakit mo hindi ninakaw yan. Hindi na po kami papayag. Pagbibintangan nyo si Sara Duterte na kumita dyan sa ghost student, ipaliwanag nyo muna sa amin. Paano kumita dyan? Ano ibig sabihin ng ghost student? Paano kumita yung DepEd secretary dyan? Ganun na ngayon. Utot nyo. Makakalusot kayo minsan, hindi sa palagi. Gusto nyo pagbintangan si Pulong na may budget? Ninakaw ba ni Pulong? Wala naman kayong masabing ninakaw. Kung hindi ninakaw, ano ngayon? Ano ngayon? Kung may budget, bawal bang magka-budget yung isang lugar? O wag mo ng Davao. Yung isang lugar ba sa Pilipinas, bawal magka-budget? Lalo na kung inaprubahan ng Kongreso? Budget po ng DPWH yun. DPWH. Public Works and Highway. Ito naman, DepEd. May issue na naman sa DepEd. May ghost student. Ano ibig sabihin yan? Ayoko kayong bigyan ng kayo na lang magpaliwanag sa mga tao. Sawa na kami sa kapapaliwanag. Kung may binintang kayo, ipaliwanag nyo paano nagkaroon ng issue. Nung confidential fund, hirap na hirap pa kami magpaliwanag. Ito kasi ang pinagagamitan ng confidential fund para maiiwas yung mga estudyante natin, rekrutin ng mga NPA, etc. Ngayon, di na kami magpapaliwanag. Kayo magpaliwanag. Ano issue sa ghost employee, ghost student? Sige, ipaliwanag nyo. Paano kumita si Sara Duterte dyan? Saang bangko nilagay? Ilang mansyon na naipatayo? Paulit-ulit kayo. Sa Tulpo ba apelyido nyo? Na pag nagbintang, pag kayo nagbintang, ang magpapaliwanag yung pinagbintangan. Paliwanag mong hindi ka korap. Kaya mahirap po maging presidente yan si Tulpo. Magbibintang siya tapos ang pinagbibintangan niya magpapaliwanag. Teka, balik tayo ron. Napaliwanag na. Naipaliwanag na ba nung kung bakit hindi sila korap? O hindi na rin pinalo up? Alam nyo, tigilan nyo ng kalokohan, Tulpo style na yan, no? Magbintang kayo, patunayan nyo. Puta, ghost student. Ano yan? O sige, may 12,000 daw na ghost student. Paano kumita si Sara dyan? Ganun lang yan. Mga paek-ek ninyo. Punta tayo rito kay Ontiveros. Alam nyo, Ontiveros, nakita mo yung ginagawa mo, 2 araw na malalaking rally. Sa tingin mo yung mga tagpo ng rally na yan, dito lang yan sa Pilipinas? Ay, malaki pala mga rally. Ay, pinagre-resign si Ontiveros. Ay, merong malawakang korupsyon daw. Panay placard eh. Yun yung pagkakaiba ng organize. Organize talaga eh. Maniwala na naman kayo kay Ninyo eh. Yan na naman, no? Source nyo na naman pala si Ninyo sa bayaran. No? Naawa ko sa inyong mga vlogger ni Tambaluslos at ni BBM. Nung si Ninyo po ay DDS pa. Nung si Ninyo po ay supporter pa ni Duterte. Hindi po namin ginagawan source ninyo. Ibig sabihin, ganun po kababaw yung inyong mga pinagkukunan ng balita. Sininyo na ang source ninyo. Yan, kumakalat na naman, bayaran daw yun. Naroon ako sa rally. No? Yung bayaran, hindi mo mapapasayaw ng ganun. Sininyo
Ang source ninyo, sininyo. Tapos proud na proud pa kayo. Yung kay Nino Barsaga. Talaga lang? Yung sininyo, yung nagtitirik ng kandila, kandilang itim, yung kung magmura mula simula hanggang katapusan, yung nagbibikini, yun na naman ang source niyo. Balikan natin to si Ontiveros. Alam niyo po, unnecessary itong ginagawa niyong kaguluhan sa Pilipinas. 2 araw, malalaking rally. Hindi lang po yung mga nag-rally, yung niyan. Ang nakapanood po ng mga speeches ni Panelo, ni Badoy, ni Eric, ni sino yun? Si Roque. Mas marami pa pong nanood nung kino-cover ko yung rally. Yung hindi ako nagsasalita. Yung sila lang, nakatutok lang ako. Ibig sabihin, marami po nakapakinig ng mga pinagsasabi ron. Daan-daan libo po yung na-impluensyan. Yun po bang mga nanood ng rally sa YouTube? Ayaw nyo na? Di ba ang tanong nyo sa amin, kailan ang susunod na rally? Sabik po, umaatin po yung mga tao ngayon virtually. Yun yung hindi nyo nasasakyan na ginagawa ng pag-iikot na maisog. Oo, sasabihin ko na sa inyo. Magugulantang na lang kayo. Nakakaikot po ang maisog yung mga Duterte prayer rally. Bukod pa to kay Kibuloy, Ibang grupo tong kay Kibuloy, exclusive to kay Kibuloy to, SMNI at Kibuloy. Yan yung mga miyembro ng Kingdom. Bukod pa yan. Alam nyo, magugulantang na lang kayo, nakaikot na po yung maisog sa buong Pilipinas. Ang sinasabi nyo pa rin, ay, onti lang dumalo. Parami ng parami ang nanonood sa YouTube. Parami ng parami ang nakakakita na merong prayer rally. Anong sinasagot nyo? Ay, onti lang. Kasi kinukumpara nila doon sa mga people power, kinukumpara nila doon sa mga political rally na naganap noong 2022. Huwag kayong mag-alala, palaki ng palaki yan. Kala nyo ba EDSA Revolution, isang rally lang yon? Hindi. Palaki ng palaki yun. Hanggang mag-culminate yun sa EDSA Revolution. Mula 1983. Ganun po yung EDSA Revolution na ganap. Na unti-unti yan. Correct. Parami ng parami ang engagement. Para saan yang, sige, iba na yung maisog. Dito tayo kay, okay lang yung maisog, alam na natin yan. Nag-aabang na po yung bawat region. Ang susunod nga po pala ngayong March, sa sa Baraswain Church sa Bulacan. Yung mga malapit sa Bulacan, magkita-kita tayo dyan. Okay. Ano ba yung ibig ko sabihin? Yung minsan, hindi mo na alam yung purpose bakit sila nag-iimbestiga sa Senado. Gusto mo sumikat? Bakit? Kasi dapat magkaroon ng rules ang Senado na iba yung investigation for in aid of legislation, tsaka investigation ng criminal act na kasi ang nangyayari po, nagiging investigador, wala po kung in general po. Gusto nyo maging criminal investigation, mga polis, gusto nyo po maging polis, gusto nyo maging prosecutor, hindi nyo po trabaho yun
Ang pangunahin yung trabaho sa Senado, hindi po yung litisin, yung mga katulad ni Kibo. Halimbawa ngayon, meron ng DOJ, sinabi na sasampahan na nila ng reklamo. Hindi ba ang pinakamaganda mong dapat gawin, Senator Risa Hontiveros, para matigil na tong malalaking rally ng tropa ni Kibuloy? Sa Metro Manila pa lang yan. Hindi ba nararapat nyo gawin? Sum up nyo na? Gumawa na kayo ng report? O dahil may nakasampa ng kaso ang DOJ, eto po, irerekomenda na namin sa DOJ. Kasi mape-preempt nyo na eh. Mape-preempt nyo na yung investigasyon, magdodoble lang po ang trabaho. Yun na nga. Unnecessary na mga nagke-create kayo ng mga rally. Ano pa yung mga unnecessary? O yan Chacha. Alam nyo, ang dami pong tumututol sa Chacha. Ang dami pong tumututol sa People's Initiative. Yang maisug, yang prayer rally na nagsimula sa Davao na punta sa Cebu, mainly ang tinututulan po niyan yung People's Initiative. Tignan nyo po yung panawagan. Davaoenos are not for sale. Cebuanos are not for sale. Yan po yung reaction ng mga mamamayan diyan po sa ginawa ninyong People's Initiative. Unnecessary. Nag-create kayo ng mga kilos protesta. Kung kayo yung nasa pamunuan, imagine, makikita nyo yan eh. Wala po nagrarally na ganyang kalalaki. Until na kayo nag-People's Initiative. Kasi lantaran, grabe. Si Jam Magno pala, no? Medyo nakikikibuloy na rin uli, no? Tinabla siguro na ni Martin. Parang kung hindi ka na nagsasalita, Jam Magno, tungkol kay Martin, tablado ka na ba? Ha? Chinupi ka na nung buhat no sinabi mo na, no? Paalala lang natin sinabi ni Jam Magno, ha? Wag daw tawaging ayuda, kung di incentive yung natatanggap sa People's Initiative pag pumirma ka. Nayari ka, hindi ka nakatulong. Kinumpirma mo yung mga sinasabi na nagkakabayaran. Anong welcome back? Hindi namin hindi ka ka-welcome. Alam na namin karakas mo. Kay Buloy, kasi marami daw siyang kaibigan na taga-kingdom. Pero sa mga Duterte supporters, X ka na. Hindi kami mahilig sa mga baliktarin. Kala nyo, may karir pa kayo ha, yung mga Duterte dati. Sila Jared, nagtitinda ng pampapogi, yung mukhang hindi naliligo. Enjoy nyo na hanggang nariyan pa yung pinsan ni Tambaloslos. Kasi hindi kami papayag na mauuna pa kayo sa amin sa Malacanang. Bago po tayo magtapos, muli po ako nananawagan, no? Ginawa na natin to noong 2019. Ang dami pong reaction ngayon. Ngayon lang po ako nakaabot, ilan na ba yung Tignan lang natin kung ilan na po yung nag-react dito sa isisiro natin yung mga slate ng Tambaloslos, Romualdez, Araneta sa Senado. Napakarami. Ito, pinakamalaki kong engagement ngayon dito sa X o dating Twitter. Marami-rami na rin to. Ngayon lang po ako maabot ng 7,000 na kanina eh. Siguro ngayon mga 7,001. Ilan na ba? 7,700. Maliliit lang dito eh. Pag nakaganyan ka, malaki na eh. Okay. Ito po yung panawagan natin dito sa Twitter. Nagawa na nating ibasura ang buong Team Dilawan noong 2019.
i-zero naman natin ang lahat ng Team Marcos Romualdez sa 2025 senatorial election. Maski yung pumapangalaw sa survey na si Erwin, na dakilang alalay ni Martin, bakit natin iboboto? Porket popular? Ayan po. Ako sa totoo lang, eto, hindi, yung mga number one, parang number one, number two, parang ginigibe na natin no? Sinusukuhan na natin. Nananawagan po ako, lalo na yan si Erwin Tulfo. Dakilang alalay ni Martin, iboboto natin. Wag po natin iboto, mga Duterte supporter. Tama na po yung isang, anong tawag dyan? Tulfo. Tama na isang Tulfo. Sa Senado. Wag na natin dagdagan. Muli, kaya po natin yan. Nagawa na natin yan ng 2019. Wag nyo pong isipin na, hinihintay ko nga yung lineup ni Sandro. Si Sandro pala namamahala sa lineup ng Tambaloslos Marcos Senatoriables. Si Tambi Jr. Hintayin natin yung kanilang lineup. Isi-zero natin yan. Kahit na, halimbawa, i-line up nila yung mga sikat. Sila Pacquiao, sila Soto, sila Lacson, kahit sino po yan. I-zero po natin. Kasi matagal na tayong kinukutya ng mga yan Sila daw ang nagpanalo kay Duterte. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magbasa ng inyong mga komento. Yan, basa po tayo. Dito tayo bumawi sa pagbabasa. Pwede po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayong magpaka